It's your girl, Joyce here. So for today's video, itatry kong mag-brew ng coffee. So I have dito sa park na to, yung coffee corner ko. And mag-brew tayo ng two types of coffee na meron ako. Isa yung from Buscalan and yung isa is from Bulacan. Dahil malamig ang weather today, it's quite raining and wala lang. Gusto ko lang ng kape. So, let's go! Saxophone dun sa background dun sa naunang video. I don't know where that's coming from. Pero feeling ko, one of the unit owners dito sa condo apartment ay nagsa-saxophone. So, dinig na dinig siya dito sa may balcony ko. And, wala lang, favorite instrument ko kasi pinapakinggan yung saxophone. Nakakatuwa lang. Anyway, tara, let's brew. Na lang pansinin ko yung hairstyle ko kasi ang mima mo ay naggupit ng bangs tapos failed siya. So, pero cute naman siya pag nakaganito lang. Anyway, maghuhugas lang muna ako ng plato para dito ko ipe-prepare yung i-brew natin na coffee. Tapos na akong maghugas dito. Tapos, nakaprepare na rin yung ating pang-brew ng coffee. So, first time ko mag-brew ng coffee, ang usual ko kasing ginagawa, pinapakuluan ko mismo. Kasi yung niluluto siya. Pero, itatry ko na may ganito. Hot water lang daw ang kailangan dito. So, uunahin ko yung Bulacan coffee bago yung Buscalan. Coffee corner ko. Kami lang coffee corner. Tapos, ito yung coffee ko from Buscalan. And then, this one is from Bulacan. It's called Talbak Coffee. And then, this one is stevia. Stevia ba? Equal pala. Equal, alternate siya for sugar. So, magpapakulo muna ako ng water. Tapos, tsaka ko i-brew yung una, Bulacan Talbak Coffee. Good for 1 day. Hi ulit guys! Bale, eto na, nakasalang na yung water na pinapakuluan ko. And then, I will be using this muna. Siguro one lang siya, 1 spoon. Lalagay ko dito. But first, hugasan ko muna ito kasi hindi ko pa itong ginamit. Ibis lang to nung hindi ko maalala kung saan ko ito nabili. I mean, kung saan siya freebies. Either somewhere na grocery. Yung itsura ng Talbak coffee. Very, yung aroma niya. Actually, matapang. Tas, sobrang lalaki ng granules niya. And, matapang yung amoy niya. Talbak coffee and then yung hot water. I-mix ko lang siya para natunaw yung coffee doon sa ating hot water. Kapag umiinom ako ng coffee, ayoko nung sobrang init. Kaya hindi ko pinuno ito ng hot water. Kasi lalagyan ko pa siya ng maligamgam na water. Hindi na ako mag-coffee, sorry naman. So sabi, i-press down lang daw ito para ma-drain yung coffee granules sa ilalim kapag in-pour down siya sa ating mug. So, here's my mug. And, I think naman, medyo natunaw-tunaw na yung ibang granules ng coffee. Not sure kung tama ang aking ginagawa, but we'll see. So, press down lang to. Coffee press pala ang tawag dito. Okay. So, na-press down ko na siya. And, isasalin ko na siya sa aking mug. Okay. So, super bango niya. Okay. So, hindi niyo siya makikita dahil ang aking mug ay brown. Let's check kung na-press down ba ang mga coffee ka. Oh, ayun o. Naiwan siya sa dulo. Wait. Pakita ko sa'yo. Zoom in ko. Ayan siya. Naiiwan siya dun sa dulo. Tapos, ito na yung coffee. And lalagyan ko na siya nitong equal na sugar. Black coffee lang tayo with. So for equal, na-discover ko lang to sa aking eggs. Tapos ito yung ginagamit namin pag nag-black coffee kami. May natira pa. So sayang naman ito itatapin ko. Tapos 0 calorie siya. Pero sabi nila, hindi daw advisable na gumamit lagi nito kasi hindi siya parang natural sugar or something. Pero isang ganito is katumbas na ng 4 na scoop ng sugar. Saan siya magic sugar? So let's see. And taste the coffee. Naisip ko kung mag-creamer ako or wag na.
siya ngayon. Taste test tayo. First time ko palang matitikman to. Actually, ito yung regalo to nung isa sa mga boss namin sa office nung Pasko. Hindi pa naman siya expired. Relaxing yung feeling. Tapos, ano siya? Woody. Woody yung lasa ng coffee. Tsaka, ang natitikman ko pala kasi na ganito, na brewed coffee is yung from Buscalan. Yun talaga as in ultimate favorite coffee ko. This one, medyo similar yung taste niya, pero lasa dito yung pagka-brewed, pagka-wood talaga. Wood yung nalalasahan ko. Tapos sumakto lang din yung sugar na ginamit ko. So, habang nagko-coffee, ako ay magbabanana. And, tamang chikahan lang tayo ulit, no? Sa ating mga kaganapan sa life. So, naka-work from home ako ngayon, kaya nakapag-out na ako because it's wala na palang battery yung aking orasan. But it's around 6 p.m. na. Bagay ba ang coffee sa banana? Para lang ako nagbe-breakfast at 6 in the evening. So, ayun. Chikahan lang tayo in connection with my previous vlog. So, so far I'm doing okay naman. Focusing on myself, on what I love to do. Actually, ang focus ko talaga ngayon ay self-improvement. Dahil, syempre, sa relationship, hindi lang naman isa lagi ang may kasalanan kung ba't nag-fail ang relationship. And aminado ko na pareho kaming may pagkukulang or kasobrahan sa relationship. Kaya, hindi siya nag-last and naging toxic siya. Also, ang ingay, diba? Kasi nga, gabi na. Uwian na ng mga tao. Also, natutunan ko rin sa relationship na if he wants, he would. Na you don't have to repeatedly tell him what's hurting you. You don't have to keep on reminding him what to do and what not to do. Kasi kung talagang nagpe-pay attention yung partner mo sa nakakasakit sa'yo, iiwasan niya yun, diba? As much as possible, hindi niya papaulit-ulitin yung gawin, yung nakakasakit sa'yo. Buti pa yung kape, matapang. Kayang-kaya kang ipaglaban. Charot lang. So, ayun, mga Mima source. Sobrang dami ko natutunan. And, till now, siya pa rin yung tipo ng tao na ayaw niya pa rin mag-let go. Kahit na, alam na namin sa isa't isa na hindi na talaga siya mag-work. Like, sobrang madami ng nasunog na tulay, marami ng naapektuhan, like, marami ng, marami ng instances na tinry siyang i-workout, tinry siyang everything. Basta, if he wants to, he would. So, this is a reminder for every girl watching this video. If he wants to, he would. Walang excuses. Kaya nga sabi nila, diba, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, if you feel like your partner is always making excuses on how to treat you right, ganyan. Like, for example, dapat, diba, pag in a relationship, every decision should consider your partner. Pero kapag nararamdaman mo na sa relationship nyo, nagme-make ng decision yung partner mo na hindi naiisip kung ano yung mararamdaman mo, na hindi naiisip or sumasagi man lang sa isip niya, ay masasaktan ko si ganito, masasaktan ko si partner ko kapag ganito yung ginawa ko.
then I think, mag-isip-isip ka na. Pero true na hindi madaling i-let go yung partner mo. Like, ngayon ko lang na-realize yung mga sinasabi ng friends ko. Tsaka yung mga sa mga dating experiences sa mga kaibigan ko na hirap silang kumawala doon sa tao. Kasi, totoo naman na when you're in a relationship, you feel like you're always happy. Parang, it's the happiness you've been looking for. Parang, may fulfillment pa rin kasi sa part mo na kahit na nasasaktan ka na, masaya ka eh. So, parang dun nag-focus yung mind mo. So, totoo din na nakakabobo yung pag-ibig. Totoo na nakakatanga ang pag-ibig at nakakabaliw. Kasi, alam mo sa sarili mo kung ano yung deserve mo, alam mo sa sarili mo kung ano na dapat mong gawin, yet hindi mo siya magawa. Tapos, ang pinaka-favorite kong napanood and nabasa about moving on or about letting go is yung basta video siya sa TikTok ata yun or sa Facebook na sinasabi in English to ha, pero tatagalugin ko na lang kasi hindi ako magaling in English. Char. Hindi ko afford mag-English tonight. So, tagalogin ko na. Pero ang pinaka-gist nung video is naiintindihan ko na kung bakit pabalik-balik ako doon sa taong nananakit sa akin. So, naiintindihan niya na kung bakit pabalik-balik siya doon sa partner niya. Kasi yung pala yung way ni God para sabihin sa'yo at iparamdam na ito yung nakakasakit. Nasasaktan ka na ng paulit-ulit hanggang sa ikaw na lang mismo sa sarili mo, alam mo na na tama na. So, that's the way of God telling you na, anak, pahinga na. Stop na. Kasi, di ba, si God, gusto niya lang naman kung ano yung nagpapasaya sa atin. So, as long as nakikita ni God na masaya ka pa dun sa tao, hahayaan ka niya. Hayaan niya yung comeback, hayaan niya magkabalikan. Pero kapag dumating ka na ikaw mismo sa sarili mo, na-realize mo na, tama na pala, parang, sobra na. That's when you start to pray. Like, you pray na, Lord, ang sakit na pala, no, ganyan, na tama pala yung mga past prayers ko tuwing nagkakaaway kami, natulungan mo ko, parang ito na pala yung tulong mo, Lord, na pinarealize mo sa akin what's enough. Na parang pinarealize mo sa akin kung hanggang saan na lang yung kayang ibigay nitong heart ko. Tapos, syempre, pag dumating ka din naman sa point na alam mo na yung tama na, ando pa rin yung ang sakit eh. Ando pa rin yung ang hirap tanggapin. Sabi nga nila, di ba, first stage of moving on is acceptance. So, once you learn to accept na hanggang dito na lang talaga yung pagmamahal na kaya mong ibigay dun sa tao or yung pagpapatawad na kaya mong ibigay dun sa tao, that's when you learn to let go. O diba, nagkape lang ako pero ang dami kong pep talk. Ayun lang. Tapos, ano ba ba? Hindi yun na nga, na-accept mo na hanggang dun na lang yung pagmamahal mo. You continuously pray to God na, Lord, kung dumating man yung point na mag-relapse ako, or Lord, kung dumating man yung time na manghina ako, na matempt ako na bumalik dun sa pagmamahal na akala ko yung para sa akin, please send your Holy Spirit, diba? Parang yung ano to eh, yung prayer ni Maxine Magalona. Medyo nakatulong din sa akin mag-watch ng mga ganun. Kasi ang ganda lang nung testimony ni Maxine Magalona na nag-pray siya asking for the Holy Spirit ni God na ibigay ni Lord yung Holy Spirit to guide her na wag nang bumalik kasi alam niya sa sarili niya na kapag siya lang yung magde-decide, babalik at babalik siya dun sa tao na yun. So parang ako, oo nga, parang before the breakup, ilang times na akong nag-seek ng tulong kay Lord. Like, may mga times na nag-breakdown na din ako kay Lord kapag
ang ingay. May mga times na nag-breakdown ako kay Lord pag magkaaway kami. Like, si Lord lagi yung takbuhan ko. Mas mauna kong kausapin si Lord bago yung mga kaibigan ko. Tapos, parang, the last time, yung talagang nag-break na, yun na yung, sinabi ko kay Lord na, Lord, ito na to. Ito na yung last kong iyak sa'yo. Kasi alam ko sa sarili ko na ayoko na talaga, na looking forward na lang ako sa plano mo para sa akin. Looking forward ako doon sa taong nilaan mo para sa akin. Possible din naman na yung tao mo, like yung ex mo, yung taong nilaan sa'yo, but hindi pa ito yung panahon nyo. Pwedeng possible yung ganun. Pero ako hindi na ako umaasa sa ganun. Looking forward na lang talaga ako to a greater blessing. Tapos, for greater opportunities, I'm just enjoying myself. Kasi, I've been enjoying someone else's company for the past 6 years. So, yun. More chika to go dahil masyado na mahaba ang aking chika. And gusto ko pang matry yung Muscalan coffee. Kahit ilang beses ko rin siya na-try, ibubrewed ko pa rin siya. So, let's go! Maraming chika, no? But here I am, ready to brew na yung ating Muscalan coffee. So, ito yung itsura ng Muscalan coffee. Yung coffee as compared doon sa Bulacan Talbak coffee. Mas fine yung granules niya. And yung smell niya as lighter. Tapos medyo may pagka-sweet yung aroma. Sarap! Yung difference sa pag-brew ko nitong Buscalan coffee, sinama ko na yung sugar. Kasi, ganun sila mag-brew sa Buscalan. Like, kasama na yung sugar. So, sinama ko na siya. Okay. Hopefully, nabinaw na yung sugar. Hi guys! So, ayan. Tapos na akong mag-brew nitong Buscalan coffee naman. Natikman ko na siya bago ako mag-video nito. So, favorite ko pa rin talaga yung Buscalan coffee. Ewan ko ba? Basta in love talaga ako sa kape nila nung pumunta ako doon ng college. Yung aroma kasi nitong Buscalan coffee, or favorite place ko kasi yung Buscalan. Kaya ganun. Speaking of which, Buscalan, ito, tattoo ko from Buscalan, ising sa likod ko from Buscalan. Pakita ko lang. From Buscalan. Tsaka yung tattoo ko sa may lower back. Nagtatattoo ako yung kay Apu Wang Od. So anyway, do I have to talk pa ba? Ayoko ng chumika dahil pwede pa namang chumika sa mga next vlogs ko. So that's it guys. Thank you for watching my video on Joysa lifestyle, I think. My first time brewing. Actually, hindi nga ito pag-brew ng coffee eh. Coffee pressing. Ewan ko kung anong tawag dito. Basta nagkape ako. Solid pa rin talaga. Buscalan coffee, the best. Again, thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. You may also ring the bell for more updates on my upcoming vlogs. This is your girl, Joysa, and this is the video for Joysa Lifestyle.